Good morning! Hello po! Kumusta sa inyong lahat, mga Living by Faith family? Magandang umaga sa inyo sa Manila, of course, sa Paco at saka sa Nueva Ecija, sa Labo, sa Barangay Salvacion. Amen! So ito po, ngayon, sa atin pagsusuyod ng pakikinig ng salita ng Diyos, nandito po tayo ngayon sa unang Pedro chapter 3. Ang Bible po ninyo ay unang Pedro chapter 3. Ang katuruan ito sa mga mag-asawa. Ayan. Sino po ang may mga asawa dyan? Taas ang kamay. So ito po ay pagtuturo sa mga may mga mag-asawa at tungkol doon sa sunod dito, ang tungkol naman sa paghihirap dahil sa paggawa ng matuwid. So ayan, dito muna tayo po sa katuruan para sa mga mag-asawa. So, kung kasama niyo po ang inyong asawa diyan, sa inyong tabi, ay pakinggan po ito. Amen? So, let's pray po muna. Purihin ka aming Diyos na dakila, nagagalak po ang aming puso, Ama, na sa tuwing kami nagkakatipon sa ganito upang makinig ng iyong banal na salita. Ikaw po, O Diyos, ang nasa aming kalagitnaan, na nagbubukas ng aming kaisipan, nagtuturo sa aming puso kung paano ang nakalulugod sa iyo, at sa pamamagitan ng salita mong ito, Panginoon, napapaunawa mo sa amin kung paano kami maging masunuring anak mo at doon ka po nalulugod. So ito papakinggan po namin, Ama, ang iyong mga salita. Tulungan niyo po kami at maintindihan namin ito ng lahat upang sa ganon maisagawa ito ng bawat isa at mabigyan ng karangalan ang iyong pangalan. Kaya aming Diyos, dakilang makapangyarihan sa lahat, pinasasalamat po namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong banal na pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So verse 1, chapter 3, katuruan para sa mga mag-asawa. Ayan, sabi dito, kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. So ito po, turo ito sa mga babae na may mga asawa. Ako po walang asawa. So anyway, kaya nga dito natin na sana noon pa natin ito napakinggan sa mga hindi naging successful ang mga marriage, dahil alam natin na ang kaaway pumunta dito sa sanlibutan upang magwasak at pumatay, at isa ito sa mga kadalasan na didestroy ng kaaway kapag ang mag-asawa ay wala sa pananampalataya. At yun po alam natin na ganun nga ang nangyari sa mga taong kumbaga hindi nag-focus noon sa salita ng Diyos. Pero salamat po ngayon sa inyong may mga asawa. Ito po ay isang aral na makapulutan ng aral, especially sa mga believers na kunyari sabi po dito kasi kayong mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Asal, ang tinutukoy po dito, na dapat ang asawang babae po ay hindi bungangera. Hindi lang, lahat na lang, kasi dito magandang asal, dahil pinapaunawa na kung ang mga babae ang nakakakilala po sa Diyos, dapat makita ka sa kanila ang good example. Kasi naintindihan natin na ngayon lalo na po sa akin na ngayon na nag-aaral ng salita ng Diyos, dahil doon hindi ko po ito natutukan. Kaya ibig sabihin ng mga panahon na yun hanggang sa yung nangyari nga ang mga dapat hindi magyari na sa mag-asawa na nagkakahiwalay dahil hindi nasusundan ang salita ng Diyos. Pero sa atin ngayon na pinapaunawa po, especially sa may mga asawa, pinapaunawa sa atin na kung kayo mga believers may asawa na hindi mananampalataya, ipakita ninyo ang magandang asal sa kanila. Maging good example po ang mga babae sa kanilang asawang mga unbeliever, kasi kadalasan ang mga asawang unbeliever, laging kontra po yan sa inyong ginagawa, lalo na sa pakikinig ng salita ng Diyos, kung ano-ano mga kontra, kasi maintindihan natin na hindi nila pa nauunawaan ang Word of God. So sa mga babaeng may asawa, ito ang dapat maging ugali, maging magandang asal. Ipakita ninyo sa inyong mga asawang lalaki
ang magandang asal, hindi yung yun na nga, masyadong bungangera or puro na lang kung ano-anong mga bagay na ginagawa sa asawa para lamang maipakita na tama siya, matuwid, at kahit alam niyo po yun na ang sabi dito ng salita ng Diyos, dapat sa mga babaeng nananampalataya, mahikayat ninyo sila sa pamamagitan ng inyong mabubuting asal. Kasi hindi po yan madadala sa bunganga, sa pakikipag-away, hindi po yan madadala, kundi ang ang turo sa atin, tinanggap ninyo ang banal na espiritu ng Diyos, maging mahinahon kayo, sa lahat, at nandun yung pag-ibig, kapayapaan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. So yun po ang dito para sa mga babae na may asawang unbeliever. Ipakita ninyo sa pamamagitan ng yung magandang asal, kasi sabi dito, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Kahit hindi mo na ito bungangaan ng bungangaan, sila na ang makakapagsabi na binabago nga ng Diyos ang buhay ninyo ng mga babae, na magpapatunay ito na mabuting ang Diyos at maaring ito ang mag-akay sa kanila, na madala mo din siya sa Panginoon. Ayan po, sabi, kahit hindi kayo ang magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos ng buhok o pagsuot ng mga gintong alahas at mahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang iyong kagandahan na nakatago sa puso. Ang kagandahang walang kupas na nilikha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. So, iyan po, huwag kayong maging bungangira, sabi dito. Ang mga babae, hindi nyo yan madadala sa galit ang mga asawa nyo. Yan ang po dito. Bagkus ipakita niya ito sa magandang asal. Maging mabuti kayo, sabi diyan, maging malinis ang inyong pamumuhay. Tapos sabi dito, ang inyong ganda, hindi yung ang pag-ayos ng buhok. Hindi naman sinabi dito, wag ka nang mag-ayos at maging losyang ka na. Hindi po yun ang ibig sabihin. Maganda ang mag-ayos, magpaganda ka, outside appearance, pero mas higit kung mas maganda ang iyong kalooban. Kasi kahit ano pang ganda ng pagpapaganda ng babae, magparituki pa yan ng mukha o ano mang gagawin sa kanya, kung ang pag-uugali ang sama, nawawalang kabuluhan po ang panlabas. Nakagandahan. Kaya ang pinapaunawa dito ng Panginoon, ang inyong maging kagandahan ay hindi panlabas, kundi dapat dito magmumula sa puso. Hindi yung pagbibili ng mga signature na mga damit, kundi yung magandang kalooban, kasi nasuotan nga ang babae ng magandang damit, mamahalin ang damit, naka-lipstick siya, naka-makeup, may mga suot na alas, pero ang ugali naman napakapangit. Naku po, hindi nakakapag-impress ng tao. Pero kahit ikaw na babae, wala kang mga alahas, hindi ka ganun kagarbo manamit, pero ikaw ay may mabuting kalooban, yun po ang matter. Yun ang pinakamahalaga. Kaya yan ang tinuturo sa atin, na unahin natin na maging maganda ang ating kalooban. Kasi kita ninyo, kahit gaano kagaganda ng makapamake-up ng babae or anumang mga pagpapaganda nila, kung ang sama ng ugali, ay naku po, talagang walang mai-impress sa taong ganyan. Pero kung ikaw ay malinis ang budhi, kahit simple ka po, yun ay ang tunay na kagandahan. Kaya sabi dito, sa halip pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa. Maamo, hindi yung bungangira na palaaway, parang palingkera o chismosa, wala nang ibang inaabang-abangan, mga kwento ng mga kumari, ng mga chismisan. Hindi po yun ang kailangang dapat gawin, kasi ito, tinuturoan tayo ng Diyos sa mga kababaihan na maging maganda ang inyong asal, upang makita ito sa inyo ng inyong
inyong asawa na hindi mananampalataya at hindi kayo mapulaanan. Kasi kung pasimba-simba, tapos bungangiran ng husto at chismosa, laging nasa kalsada, nakikipaghanapan ng mga balita kung ano-anong sa buhay ng buhay, nakikialam, ay hindi po talaga maaakay ng babae ang kanyang asawa. Pero kung makita ang kagandahang loob, sabi dito, walang kupas na nilikha sa ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. So, ayan po, magandang diwa, magandang puso. At hindi ko naman sinabi na, mag-losyang na kayo. Hindi po yun. Mag-ayos tayo. Inaano rin mag-ayos, pero ang pinakamahigit na unang ayusin natin, ang kalooban ng ating puso. Kasi yun po ang mahalaga doon. Number 5, verse 5, iyan ang pagpapagandang ginawa nung unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos. So, mabuting kalooban, mapayapang diwa, mapayapa. Kasi ang mapayapa, hindi po yan nakikihalo sa mga chismisan. Mapayapa, gusto niyang matahimik na buhay. Wala siyang ginawa paglingkuran ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at ang loob ng tahanan. Yan po ang sinasabi dito na ganyan yung mga naunang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos. At sila'y nagpasakop po sa kanilang mga asawa. Hindi yung inander na yung asawa. Siya na ang nasusunod. Malinaw po. The father is the head of the family. Ang ama, Ngayon, ang tanong, paano po kung ang asawa ko nga hindi nananampalataya? Susundin ko ba siya? Malinaw po ang bilin sa atin ng Diyos. Ipakita mo lang ang mabubuting gawa. Ipakita mo lang ang magandang asal at ang Diyos ang kikilos sa iyong asawa. Amen? So, ayan. Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinakatakutan. Kayo namang mga lalaki, ayan, mga lalaki. Akala nyo, libre na kayong mga lalaki, ha? Ito, pakinggan nyo naman. Kayong mga lalaki. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina. Mga lalaki, wag naman ipakitaan nyo sila ng inyong lakas ng tapang, kundi ang sabi dito, unawain ninyo at pakitunguhan ng mabuti. Hindi yung ang lalaki po libhas siya ay tapang-tapangan ay nagbubuhat na ng kamay sa asawa or siya na ang hadi-hadian. Hindi po. Both side kasi dito pinapakita ng Diyos na may katungkulan ang babae at may katungkulan ang lalaki at sinabi doon sa babae naman maging maamo, magandang asal. At sa lalaki naman unawain ninyo at pakitong mabuti ang inyong asawa sapagkat sila ay mas mahina. Kasi po ang babae, very emotional. Ayan po, sa mga kalalakihan. Ang gusto nila ng babae lagi, atensyon. Katulad ng sabi ito, unawain ninyo at pakitunguhang mabutang inyong asawa sapagkat sila mas mahina. Ibig sabihin, naandyan yung puso na gusto na lang, kunti-kunti lang gusto niyang babae po, ina-appreciate sila ng asawa, nilalambing, or yun po, very emotional ang babae. Yun ang atensyon, ang kailangan ng babae. Kaya makikita natin yan pag tinanong ng asawa, anong gusto mo? Wala, ganun ang sagot. Pero may gusto siyang hilingin. Pero kumbaga hindi nga gusto niya kasi na babae alam niyo po yun na gusto laging nabibigyan attention. Ito namang lalaki sometimes manhid na hindi nakukuha yung ibig sabihin ng babae na naghihingi siya ng atensyon na gusto niya lagi yung bang pinapahalagahan kaya ang bilin sa mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabutang inyong asawa sapagkat sila'y mahina. Sabi dyan, at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. So, ayan po, sabi ko nga, kasi noon talagang kailangan po talaga ng salita ng Diyos. Ito naging sa akin na talagang nabasa ko ito ng mga huling panahon na talagang nagkaroon na ng problema sa amin noon. Pero ngayon, bilang
tinuturo sa atin ito po sa mga babae, pinapaabot ng salita ng Diyos na ito dapat ang maging asal natin. Maging mabuti tayo sa lahat at lalo na sa mga asawa. Ayan po, wag bungangira. At ang lalaki naman, unawain nyo din ang inyong mga asawang babae. Yung pag-ibig na ipadama ninyo. At sabi po dito sa sunod, ito na sa verse 8, paghihirap dahil sa paggawa ng mabuti. Paghihirap sa paggawa ng mabuti. Ayan. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Pinapaunawa ito sa atin ng Diyos. Huwag kang gaganti doon sa kahit anong ginawa sa'yo. Kasi napakahirap po na pag gusto mo nang gagalaiti ka na kasi gusto mong gumanti kasi ginawan ka ng masama ng iyong kapwa. Pero ang bilin sa atin ng Diyos, huwag kayong gaganti sa gumagawa sa inyo ng masama. Kasi bakit sinabi ng Diyos? Kasi nang ganon. Kasi gusto ng Diyos hindi tayo magkasala. Kapag tayo po ay nakaramdam ng paghiganti sa gumawa ng masama sa atin, automatically mararamdaman natin ang pagkagalit, pagkainis. So doon na yun ang galit at inis nagkukos ng pagkakasala sa puso natin. At yun ang gusto ng Diyos na maiwasan natin. Na hindi tayo mag-cause ng ganung bagay. Kaya ang bilin niya dito, huwag kayong gumanti. Na gumawa sa inyo ng masama. Sabi doon kasi malinaw ba sinabi ang salita ng Diyos? Ng Diyos siya ang gaganti para sa atin. Sabi dito, huwag ninyong gagantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong gagantihan ng masama. Bagkus, pinapaunawa sa atin, mahalin ninyo ang inyong kaaway. Ganon lagi ang pinapaunawa sa atin ng Diyos na minsan titingnan natin, Lord, bakit ganon? Diba? Pero pinaunawa sa atin ng Diyos na huwag niyong gagantihan ang masama ng masama. Tulad ng sabi ko nga, kasi ang iniiwasan dito na mai-avoid sa atin, ang tayo ay magkaroon ng galit sa ating puso na yun ang nagkukos ng pagkakasala natin sa Diyos. So, kaya huwag kayong gumanti, huwag ninyong gantihan ang masama ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo, sa halip pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Kasi malinaw kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa, siya mong tatanggapin. Ayan ang matatanggapin mo rin. Kaya kung blessing ang nire-release mo sa iyong kapwa, pagpalain mo sila, O Lord. Ayun, malinaw po dito, gagawin sa'yo ng Diyos kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa. Pero kapag sinumpa mo ang kapwa mo, kaya hindi po pwede kasi talaga ang bilin ng Diyos sa atin, mahalin ang ating kapwa. Ayan, verse 10, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais na payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan, ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Okay, ayan. Ang sabi dito, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, which is lahat tayo ang desire natin, Lord. Gusto ko pong maging masagana na ang buhay namin. Gusto namin mapayapa ang aming buhay. So ito po yon ang sagot doon sa mga request. Sabi dito, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. So malinaw, kung gusto mong umasinso ang buhay mo, kung gusto kang mamuhay ng payapa, pigilan mo ang dila. Katulad ng naituro sa atin nung nakaraan, ang patungkol sa dila, 'di ba, sa Santiago. Pinaunawa doon, basahin niyo po, balikan ninyo, Santiago, yung ang dila diyan, sabi na hindi mapigil, makakating dila. Sabi diyan sa Santiago chapter 3. Okay. May mga dapat supili na dila. Balikan nyo po ang chapter 3 ng Santiago. Yan ang patungkol sa dila. Ngayon, dito sa atin ang nagnanais na mapayapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Kasi malinaw, the life and death is on the tip of our tongue. So kapag nagre-release ito ng mga blessing, yun po nakakapangyari, Kaya tinuruan dito na ang gumagawa sa inyo ng masama, wag niyo silang sumpain, bagkos sa halip pagpalain niyo sila
dahil pinili kayo ng Diyos upang tumanggap ng pagpapala. Yung blessing, lumalabas. Hindi yung mga pangit na pananalita. So, control. Gusto mong maging maayos ang buhay mo, makasunod sa kalooban ng Diyos, bantayan mo ang dila. Huwag ang dila. Sabi dito, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila ipigilin sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madadayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Hindi dapat mamutawi. Ano po? So ngayon, dahil tayo ang nakakarinig ng ating sinasabi, abay, makukontrol natin, alam natin kung ang binubukas ng bibig na to ay nakakabuti o hindi. So, bantayan ang mga dila. Sabi dito, ang masamay iwasan na at gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan, buhay na mapayapa. Yun ang pagsikapan natin, Lord, paano talaga maging mapayapa ang aming buhay? Kasi sino bang may gusto ng kaguluhan? So, sabi dito, ang kailangang pagsikapan ay ang buhay na mapayapa. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, hallelujah. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. So, kaya ito po malinaw, tinuruan tayo pa paano manalangin. Ang panalangin mo nag-glorify sa Diyos. Huwag mong ipanalangin ang iyong kapitbahay na mapasama, kundi dito ang turo sa atin, mga panalangin, nakikita ng Diyos ang motibo ng ating puso kung ano ang ating pinapanalangin. Ito ba'y makakabigay karangalan sa Diyos? Ito ba ay para lang sa ating makasariling hangarin? Kasi malinaw dito sa sinasabi, ang panalangin ng matuwid ay kanyang pinapakinggan. Ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. Ayan, purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Na talagang tinuturoan tayo ng Diyos makasunod sa kanyang kalooban dahil habang tayo ay binabago ng salitang ito, kapag tayo nanalangin, pinapakinggan ng Diyos ang ating mga dalangin. Verse 13, at sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? At sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpapala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Kaya sabi nito, at sino naman ang makagawa sa inyo ng masama? Kasi we know na if God is with us, who can be against us? Walang makakalaban sa atin kapag panig natin ang Diyos ngayon. Ganon pa man, sabi sa 14, at sakali mang usigin kayo dahil sa inyong pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpapala kayo. Yan po ang nangyari kila Pablo, kila Daniel, di ba? So, sa pagsunod nila Pablo, nila mga apostol sa Panginoon, inusig sila. Same thing ang Panginoong Jesus. Nung siya po ay inusig, di ba? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala. So, ibig sabihin, wala tayong talo. Na may mga gumawa ng mga masama or mga ginagawa ng ating kapwa na hindi mabuti sa atin. Malinaw na hindi lingid yun sa Diyos at ang Diyos ang rewarder natin. Siya ang nagre-reward sa pagsunod natin ng tama. Kaya nga sabi dito, at sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. So, pinagpala, amen. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Huwag kayong matakot sa kanila, meaning, sabi ng salita ng Diyos, huwag niyong katakutan ang tao. Anong magagawa ng tao sa inyo? Bagkos ang Diyos ang katakutan natin. Magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos dahil pinaunawa na ang lahat ng naisin ng Diyos ay magagawa ng Diyos. At yun ang nangyari kila Haring Nebukadnezar, kila Haring Beltasar, di ba? So yun po na talagang pinaunawa sa atin dito na ilagay natin ang banal na pagkatakot sa Diyos, wag sa tao. Ayan. Next, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Verse 15 po. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Mula sa puso. Ang paggalang natin sa Diyos mula sa puso, nagmumula hindi sa nguso. Na ibig sabihin, puro lang praise the Lord, amen. Pero ang ginagawa naman ng kanyang katawan, salungat sa salita ng Diyos. Kaya ang bilin dito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Ibig sabihin, kapag may mga lumalapit sa atin at nagtatanong tungkol sa magandang balita, sabi dito, ipaliwanag natin ito ng, sabi dito, maging handa kayong sumagot
lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Ngunit gawin ninyo itong mahinahon na may paggalang. Ibig sabihin, may mga unbeliever, anong tungkol dyan sa inyo, sa living by faith? Katulad ng sabi ng iba, sila lang ang ligtas. Ano ngayon sa inyo? Anong masasabi nyo dito? Ang tulad po sa salita ng Diyos, sundan lang natin ito. Ipaliwanag natin ito sa kanila ng maayos at may kahinahunan. Hindi nakikipagdebatihan na ng gagalaiti ka na dahil gusto mong idiin na kami tama. Ang salita ng Diyos po, alam natin na ang kumikilos sa tao ay ang banal na Espiritu ng Diyos. So kaya pinapaunawa sa atin dito, kapag may nagtanong sa inyo patungkol tungkol sa pag-asang ito, sabi niya dito, gawin ninyo itong ng mahinahon ang pagpapaliwanag. Mahinahon. Hindi ka nakipagdebate. Mahinahon at may paggalang. Respect. Irespeto mo. Pinapaliwanag mo, this is the word of God. Dito tayo tinuruan na mapabanal. Dito tayo tinuturuan na baguhin ang ating buhay. Binabago nito ang ating kaisipan. At ito'y nagdudulot sa atin ng kaligtasan. Ganun magpaliwanag. Hindi yun ang gagalaiti ka na pinaninindigan mo na ganito, ganyan kami lang ang ligtas, kayo hindi. Yun po ang dito. Hindi dapat ganun. Tayo tumanggap ng espiritu ng pagpipigil sa sarili at alam natin na ginagamit lang tayong instrumento ng Diyos para sa ating kapwa. Kaya kapag may lumapit, ipaliwanag itong salitang ito ng may kahinahunan. Mahinahon at may paggalang. Ayan. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budi upang mapahiya ang nanglalait at humahamak sa inyo. Humahamak sa inyong magagandang pag-uugali bilang lingkod ni Kristo. So, dahil sa nagiging mahinahon tayo, nandun yung kapaggalang sa kanila, mapapahiya sila sa kanilang ginagawa na silang nagsasabing kami ang totoo, kayo hindi. Ipakita po natin sa pamamagitan ng ating gawa ang bunga ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kahinahunan, kapayapaan, pagpipigil sa sarili, yan po yung karakter ni Christ. So verse 17, higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Yan yung pinakita po dito ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay nila Pablo, sa mga apostol, na nagdusa sila na sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Pero kung nakulong ka dahil sa iyong nakulong ang isang tao, Kristiyano, nakulong dahil sa mga anomaly ang kanyang ginagawa or mga bagay na mga ginawa niyang mga lihim, na mga tago, na mga panlilinlang sa tao, ayun po ay dapat ikahiya. Pero kung ang isang tao, sabi dito, ay naparusahan dahil sa paggawa ng mabuti, dapat kayong magalak kasi nagpapakita na kayo mga tagasunod ni Kristo dahil ang Panginoong Hesus din gumawa ng mabuti, subalit siya po ay nagdusa. At ganun yung mga bagay na dapat ikarangal, hindi yung naparusahan dahil sa paggawa ng masama. Amen? Ayan, hallelujah. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ayan. Higit na verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. So napakalinaw po dito na namatay sa atin ang Panginoong Hesus. Sabi, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan. Once in a lifetime. Once and for all. Namatay siya para ikatubos ng ating mga kasalanan. Sabi dito, upang iharap kayo sa Diyos. Yun ang napaunawa sa atin na siya ang nagdala sa atin doon sa Holies of Holy patungkol dito sa kamatayan ni Kristo ng Panginoong Hesus, na siya ang namagitan sa atin sa Ama. At yan, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Ayan. At sabi dito, sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ng Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay ilang tao
doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ang tubig ay larawan ng bautismo, nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi ito nilinis ng ang dumi ng katawang ito. Hindi ito nilinis ang dumi ng katawang ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo sa bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos, nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. So ito po pinaunawa dito na ang Panginoong Jesus maging doon yung pong tinlalakay natin sa Ephesians na doon na talagang ang Diyos na aroon na pa sa pasimula, ang salita ay naandun sa pasimula at nakita po natin ito na itong tinutukoy dito na sa Panginoong Hesus ng kanyang kamatayan ay bumaba siya sa kailaliman ng lupa at nangaral siya doon sa mga taong hindi nakinig. Ibig sabihin, sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Ayan. So, ayan po, at pinaunawa din ditong muli, ang bautismo, ang tubig na ito ay nagsisimbolize ng ating paglinis ng kasalanan. Kaya tayo nagpabautismo mula ulo hanggang talampakan ang paghugas, buong pagkatao yung bautismo na tinutukoy dito. Ang tubig ay larawan ng bautismong magliligtas sa inyo sa ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi sa katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Sa loob ang budhi. Hindi yung may puti ka lang dito, naligo ka na wala. Hindi po. Ibig sabihin yung malinis na budhi ang binago ng Espiritu ng Diyos na ito at sa pamagitan ng ating pagbabautismo. Kaya nga doon after ng baptism, doon natin na po yung pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating buhay na nagtuturo kung ano ang dapat pagsunod sa Diyos. So ayan Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Nagahari siya sa mga anghel at sa mga makapangyarihan sa langit. So purihin po ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita at ito po, dyan muna tayo magtatapos at I invite muli, reminder sa inyo pong may mga hawak na Biblia, ang chapter 4, napakaganda, basahin nyo po bukas, ang panibagong buhay. Ayan, consistent tayo, dire-diretso tayo sa ating mga basa at sunod-sunod hanggang sa sunod na Sunday po muli, sa muli nating pagkikita. So, yun lamang po, tapos na tayo ngayon. God bless everyone. Naway magdulot ng aral ito sa ating lahat, mga pagtuturo ng Panginoon ay ito po ay masabuhay natin. So, let's pray. Hallelujah, aming Ama. Thank you so much po, Lord, sa mensahe mo. Salamat sa lahat ng ito na pagtuturo sa amin. Pinupuri ka na, dinadakila, Ama. At sa buong linggo, pinagkakatiwala namin sa ang buong buhay namin lahat kami dito na nagkakaisa sa grupong ito ng gawain ng Living by Faith and God's Promises. Maparangalan ka po nawa ng aming buhay at patuloy ka namin maranasan. Salamat po sa pag-aayos nyo sa aming buhay. Itinutuwid mo kami, pinararangalan mo kami, Lord, kaya kinalulugdan mo kaming mga sumusunod sa iyo. At alam namin na nagagawa namin ito hindi sa aming lakas, kundi ito'y sa aming sarili, kundi ito'y bunga ng salita mong nagtuturo sa amin ng tamang pamumuhay. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So God bless po. Hanggang next week uli. Bye.